Good day, ABM1. Today we are going to tackle about Einstein's general theory of relativity. But before anything else, let us start our day with a short prayer. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Before we start, our group hid 3 different emojis on this video presentation. We will be giving prizes for the first 3 people to send me a screenshot of the hidden emojis. So now, let us proceed to the objectives of this lesson. The objectives are: state Albert Einstein's general theory of relativity and its postulates, explain the consequences of the postulates of general relativity, and give examples where general theory of relativity was applied. On the next slide, let us have a review about the previous topic of Group 13, which is the consequences of the postulates of special relativity. Ito ay nagsasaad na ang space and time ay maaaring maging isa kung kaya tinatawag itong space-time. Ang bunga naman ng pagsasama ng space-time ay time dilation at length contraction. The general theory of relativity. General relativity is physicist Albert Einstein's understanding of how gravity affects the fabric of space-time. The theory, which Einstein published in 1915, expanded the theory of special relativity that he had published 10 years earlier. Special relativity argued that space and time are inextricably connected, but that theory didn't acknowledge the existence of gravity. Ito ay isang teorya sa pisika na pinapakilala ni Albert Einstein noong 1915. Ito ay nagsasaad na ang lawak ng oras at kalawakan ay hindi magkakahiwalay. Pinalalawak ng teoryang ito ang special relativity na pinablish niya 10 years na ang nakakalipas. Next is the first postulates. First postulates, it states that the law of physics is the same in all inertial reference frames. Inertial reference frames means that the object is at rest and remain at rest, or a moving body with constant velocity. An example of this is when you are riding an airplane. Let us assume that the airplane is the reference frame and is moving in a straight path with constant velocity. You drop an object from your lap down to the floor of the plane. Since the airplane moves in a constant velocity, the falling object fell in the same way with the same height and time as it fell when the airplane is at rest in the ground. Same law of falling objects governs the falling object inside the plane with constant velocity and the falling object inside the plane when it is not moving. Ang first postulate daw po ay karaniwang tumutukoy sa mga batayan o mga pangunahing prinsipyo na hindi na kailangang patunayan dahil tinatanggap na ito bilang totoo base sa mga ebidensya o obserbasyon. Halimbawa, sa Theory of Relativity ni Einstein, ang first postulates na tinuturing ay ang ideya na ang mga batas ng pisika ay parehong epektibo sa lahat ng mga sistematikong paggalaw. The second postulate states that the speed of light in vacuum is the same for all observers regardless of its source. Back then, we are aware that the speed of light is 300 million meter per second. It just tells that when it comes to light, speed is always constant, taking into consideration that it is in a vacuum or empty space because it would be different when light passes into a different medium. Special relativity is involved only in a situation where inertial frame of reference is not accelerating. In this case, only time and distance change known to be as time dilation and length contraction. Ito naman po ay nagsasaad na ang bilis ng liwanag sa vacuum ay pare-pareho sa anumang frame of reference. Kahit sa mga observer, kahit anuman ang kanilang source o pinanggalingan. Nabanggit din po dito na ang speed of light ay 300 million meter per second. On our next slide is an example of Einstein's general theory of relativity. Dito, isinasaad na sa tuwing humihiga tayo sa malambot na kama upang magpahinga, nagka-create ng curve o lumulubog ang ating mga kama dahil sa bigat o weight ng ating katawan. Ganon din naman sa space, nagkakaroon ng curve ang space sa tuwing mayroong isang massive object na nakalagay dito. So, our next topic will be the shifting of Mercury's orbit. Shifting of Mercury's orbit. Mercury revolves around the Sun in an elliptical manner. Since Mercury is the first planet and nearest to the Sun, it was assumed that the Sun's gravitational fields is the reason why there is a precession, change in the orientation of the rotational axis, and perturbation or disturbance in the regular elliptical movement of Mercury. Look at the diagram at the next page. It represents Mercury's shifting orbit. Ang shifting of Mercury's orbit ay isang astronomical na pagsasanay na tumutukoy sa pagbabago sa pag-ikot ng planetang Mercury.
na naobserbahan noon ni Einstein. Ang pangkaraniwang pagpapaliwanag dito ay ang epekto ng general relativity kung saan ang mga prediksyon ng teorya ni Einstein tungkol sa curvature ng espasyo at oras dahil sa presensya ng mass ay nagpapakita ng kaibahan sa orbita ng Mercury. Nakasaad din dito na nakaapekto rin ang kinatatayuan ng Mercury sa pag-ikot nito dahil sa gravitational field ng Sun. Sa picture na ito, makikita natin ang araw at ang direksyon ng pag-ikot ng Mercury palibot dito. Makikita natin na ang pag-orbit ng Mercury sa paiba-iba kung ikukumpara sa pag-ikot ng iba pang planeta sa araw. Gravitational bending of light. Light around a massive object, such as sun, is curved. This is due to the gravity of the massive body, and this phenomenon is known as gravitational bending. The deflection of light ray as it passes around a gravitational mass can be calculated by different methods. Ang gravitational bending of light ay isang pangyayari kung saan ang ilaw mula sa mga layo ng bituin o ng galaxy ay naglalakbay sa paligid ng isang malakas na gravitational field, tulad ng malaking bituin o black hole. Sa pangkalahatan, ang presensya ng malaking masa ay nagpapaliko sa mga path ng liwanag. Isang konsepto na ipinaliwanag ng pangkalahatang teorya ng relativity ni Einstein, ito ay naobserbahan at napatunayan noong 1919 sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng eclipse ng araw, kung saan ang posisyon ng mga bituin sa likod ng araw ay nawala, na nagpapakita na ang ilaw mula sa mga ito ay niliko ng gravitational field ng araw, kumpara sa kanilang posisyon kapag walang gravitational field. We've been talking about the black hole. From the previous lesson, we talked about the black hole is one of the life stage of collapse. As it runs out of fuel, black hole has no size at all, no volume, and has indefinite density. This known as singularity, black hole also has boundary called event horizon, wherein events inside the boundary has no effect outside. A black hole is a region of space-time where gravity is so strong that nothing, including light and other electromagnetic waves, is capable of possessing enough energy to escape it. Einstein's theory of general relativity predicts that a sufficiently compact mass can deform space-time to form a black hole. Kay Einstein, ang black hole ay isang lugar sa kalawakan kung saan ang gravitational pull ay napakalakas na kahit anumang bagay o liwanag na pumapasok sa loob nito ay hindi makalabas. Sa pangkalahatan, ito ay isang massive object na nasa space-time na resulta ng pagbaksak ng isang malaking bituin o iba pang material na may mataas na density. Ang konsepto ng black hole ay hindi direkta na itinatag ni Einstein sa kanyang pangkalahatang teorya ng relativity. Ngunit ang kanyang mga ideya sa gravitational field at curvature ng space-time ay nagbigay daan sa pagsasaliksik at pag-unawa sa black hole sa mga dekada na sumunod. Earlier, that time slows down as an object moves toward the area of a massive object with high gravitational field like black hole. Same as when the light passes and follow the pattern of curvature in space-time. Then light bended. Light is an electromagnetic spectrum with different properties like having through crest, wavelength, and frequency. Gravitational redshift ayon kay Einstein ay isang phenomena kung saan ang liwanag ay nagbabago ng kulay papunta sa bahagyang pagpula kapag ito ay umaalis. Mula sa mas malakas na gravitational field, ito ay isa sa mga prediksyon ng kanyang pangkalahatang theory of relativity. Sa mas mabigat na gravitational field tulad ng malapit sa isang black hole, ang gravitational pull ay nagpapahina sa liwanag na nagpapalaki sa haba ng mga wavelength nito na nagre-resulta sa pagsilip ng kulay pula sa mga obserbasyon. Gravita, also known as gravitational waves. It is said that when massive object accelerates, it will create gravitational wave. Gravitational wave is any disturbance in the curvature of space-time brought by massive acceleration of an object. This wave is more prominent to a space where massive celestial objects undergo also a massive acceleration. When this massive object moves, it will change the curves in space-time, producing a ripple. That is gravitational wave. The picture below shows two black holes that seems like interacting. Thus, their strong gravitational field created a ripple as they move. Ayon kay Einstein, ang gravitational wave o gravita ay isang uri ng alon sa space-time na lumalaganap sa buong kalawakan. Ito ay isa sa mga pangunahing prediksyon ng kanyang pangkalahatang theory of relativity. Ang gravitational wave ay likas na nagmula sa mga pangyayari tulad ng pagbagsak ng mga massive objects, pagsabog ng mga supernova o pagbundok ng mga black hole. Ang paghagis ng bato sa tubig ay maaaring magbigay ng isang analohiya para sa gravitational wave.
Kapag hinagis mo ang isang bato sa tubig, makikita mong kumalat ang mga alon mula sa punto kung saan ang bato ay tumama sa tubig. Ang mga alon na ito ay kumakalat sa iba't ibang direksyon mula sa pinagmulan na nagdadala ng energy sa pamamagitan ng paggalaw ng tubig. Sa parehong paraan, ang mga gravitational waves ay lumalaganap mula sa pinagmulan ng mga pangyayari tulad ng pagbagsak ng mga masiglang bituin tulad ng alon ng tubig. Ang gravitational waves ay nagdadala ng enerhiya sa buong espasyo at oras habang sila ay kumakalat. Ang mga ito ay maaaring makilala sa pamamagitan ng espesyal na mga aparato tulad ng LIGO o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. We are hoping that you learned a lot from today's lesson. Don't forget to send us screenshots of the hidden emojis that you found on our presentation. Thank you and goodbye!